Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, another kaalaman na naman ang ituturo ko sa inyo, and for sure na mapapakinabangan nyo ito guys. So dito guys is ipapakita ko sa inyo yung uplift program ng ating gobyerno, na kung saan ay binibigyan po tayo ng monthly allowance or ayuda na tig 2,000 pesos. So dito is malalaman natin kung ano nga ba yung kung pasok nga ba tayo dito. So alamin natin ngayon. Okay? So dito guys, as you can see, makikita ninyo, no? Dito sa ating screen ngayon. So kailan nagsisimula at paano nga ba yung uplift assistance? So unang-una, meron tayong tatlong group. Ito yung group 1, 2 and 3. So ipapaliwanag ko lang kung ano yung sino-sino yung mga dapat kasama dito sa programang ito. So dito po sa group 1, DSWD for Peace o yung tinatawag nilang walang gutom program beneficiaries. So dito kasama niya dito yung mga for fees, no? Kasama sila dito, and yung tinatawag nilang walang gutom program. So kasabay ng iyong kanya-kanyang food redemption schedule. So dito yung pasok yung mga group 1, yung mga member na ng for fees. So sila po yung makakatanggap ng tig to 2,000. So ang total po ng pinamimigay nila dito is 10,000. So magi-start siya ngayong July or August, September, October, November hanggang December. So, yan po, no? So, dito naman sa Group 2, meron tayong tinatawag na mahirap or near poor na nasa 2024 CBMS ng PSA. So, ano nga ba yung CBMS ng PSA? So, ito yung kung makikita ninyo, ito yung minsan tinatanggihan natin dahil minsan busy tayo, marami tayong ginagawa. Sila yung mga taga PSA na nagsa-survey sa atin, sa mga nagbabahay-bahay, nagtatanong sa atin kung ano nga ba yung mga naging trabaho natin, ilan tayo sa pamilya, ilan yung nagtatrabaho sa pamilya, sino yung sumusustento sa pamilya. So, sila yon. So, ang dito naman sa group 2 is meron tayong tinatawag na manual payout. So, kailangan may register nyo po yung mga e-gov apps ninyo para makita nyo po doon, no? And magsisimula daw yung manual payout nito and registration para sa digital payout noong July 20 pa. So, Lunes. So, 2024 yung survey nila, yung mga nag-survey na naglakad-lakad. So, yun dun sila magbabase sa data na yon. Okay? So, sa group 3 naman is mga manggagawang nasa 20,000 and below ang SSS monthly salary credit at kasama sa 2024 CBMS. So, dito is mayroong data nito is yung mismong SSS. So, kung nagtatrabaho ka kasalukuyan hanggang ngayon, no, at yung sahod mo is kumikita ka ng 20,000 below, ibig sabihin po is minimum wage earner, no? Mga minimum wage earner po 'yan. So, tapos meron po tayong tinatawag na SSS digital, yung tinatawag na My SSS application, naka-register doon. Ibig sabihin, na-view mo kung napapasukan ba ng monthly contribution yan. And of course, dapat meron din siyang disbursement account. So, yung disbursement account, yung nakikita nyo sa screen ngayon, sa SSS, dapat updated po yan. Kasi kung hindi po yan updated, may possibilities na papasok po yung disbursement account nyo doon sa dati nyong bank account. Kung ano lang po yung nakaregister na account or bank account na nasa SSS nyo, nakalink doon, doon po yan papasok. So actually ako is naka-receive po ako dyan ng SSS notification, and of course chinak ko po yung disbursement account ko and pumasok na po siya. And legit po siya, no, na pumasok siya. So ayan. So, sisimulan daw ang crediting sa susunod na linggo from July 20. So, nag-start na po sila mag-credit hanggang ngayon sa kasalukuyan. So, ongoing pa po. So, kung mayroon pa po kayong time para mag-ayos ng mga SSS ninyo, para magkaroon na kayo ng digital, at the same time, meron po dapat kayong bank account doon sa SSS. Yung pong disbursement account nito is lilinawin ko lang, no. Noong pong nag-loan kayo ng SSS, ano po ba yung account number or bank na ginamit ninyo dito? So, kung doon po pumasok yung loan ninyo nung nag-loan kayo ng SSS, possible po na doon po nila ipasok
yung pera. So take note na tig 2,000 po ito hanggang December end of this year 2026. So ayan no. So I hope na naging malinaw po yung ating explanation pagdating po dito. So no need po na mag-check, mag-register sa kahit saang link para lang maisama tayo dito. Mismong gobyerno po ang may data. Sila mismo yung mag-check nito kung qualified ka or hindi. Makakatanggap ka ng notification kapag ka-updated yung mga contact information mo na nakalagay sa eGov apps, sa SSS, yan. Sa mga SSS kasi, based on my experience, wala po akong na-receive na text or email. From time to time, nag-check po ako ng my SSS account ko and chinecheck ko po yung notification button dun sa taas. So, yan, papakita ko yun sa inyo sa screen, no? So, dito sa notification button ng my SSS account nyo, dito nyo po makikita na mag-confirm si SSS sa inyo na kayo po ay qualified for the Uplift program ng Group 3. So, nakalagay doon kung ano yung account number na pinasukan nila ng pera. So, yun lang guys, and don't forget to like, follow, and share kung nakatulong sa inyo yung explanation ko na to. And I hope na sana masundan ninyo yung step-by-step process po ng ating government pagdating sa digital ayuda this year.